Amen. Magandang umaga po sa atin lahat at welcome sa mga bisita. Meron tayong bago, si Nanay. Hindi ko alam ang pangalan niya nakuha. Ang pangalan, Yolinda Manilita. Carlinda. Yolinda. Yolinda. Welcome po, Nay. Salamat at punta rito sa lugar na saan ay para purihin ang Panginoon. Welcome po sa inyo at sa ating lahat. Tayo po muna yung manalangin. Father God, maraming salamat Panginoon dahil kami ingatan mo na makarating sa lugar na ito na ligtas naman. Pagpalain ng bawat sa Panginoon, ingatan mo kami Panginoon at maunawaan namin Panginoon ang iyong salita sa umagang ito. At ako bilang lingkod mo Panginoon, tulungan mo ako na kayo maibahagi ayon lang sa iyong kalooban. Salamat Panginoon, ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord. Anong nakaraan po kami ay nag-attend ng seminar noong 16 at 17. Salamat sa mga natutunan. Salamat sa mga kaalaman. Doon ko nilang nalaman na kaya pala galit na galit ang devil sa bansang Israel kasi doon isinilang ang ating manunubos. Kaya nagkaroon ng kalitasan sa buong mundo dahil isinilang doon ang Panginoong Isus. Kaya galit na galit siya sa bansang Israel kaya ang daming gustong wasakin ang bansang Israel. Ngunit lagi silang tatagumpay kasi kasama nila ang Panginoon. At doon di siya bababa kaya mayroong lugar doon na isang malaking lugar na kung saan ay bababaan ng Panginoon at kaya gusto nilang wasakin ang lugar na yun. Pero hindi papayag ang Panginoon. No? Kaya ang laki po ng nagawa ng bansang Pilipinas sa bansang Israel kaya tayo ay mahal ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung sino magpapala sa bansang Israel, pagpapalain niya. Kasi nung panahon po ni Hitler, ang mga Israelita ay pinagpapapatay at sila ay walang matakbuhan. Ang daming bansa nilang pinuntahan, pumunta sila sa Amerika, kung saan bansa, ngunit hindi sila tinanggap dahil takot kay Hitler. Ngunit, nung pumunta sila sa Pilipinas, tinanggap po sila ng Pilipinas. Napakaraming mga Israelita na nanirahan po sa ating bansa, kaya tayo po ay mahal ng Panginoon. At nung panahon na gawing bansa ang Israel, ay nagkaroon ng butuhan na 50-50 at ang tanging Pilipinas ang naiwan na pwedeng bumoto ng yes or no at bumoto ang Pilipinas sa bansang Israel kaya po naging bansang Israel ang Israel. Purihin ang Panginoon, no? Na malaki po pala ang ating bahagi sa bansang yun kaya pala tayo pinagpapala ng Panginoon. Alam po ninyo kaya dinaos dito yung prayer gathering na yun kasi sabi nga nila ay nasa critical ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ngayon. Hindi tayo ay pwedeng magkaroon ng gera, pero alam natin meron tayong Diyos na buhay na magtatanggol sa atin. Sabi ko nga, wala man tayong mga message, wala man tayong mga magagandang mga gamit, pandigma, ngunit meron tayong Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ngayon po umaga bago po tayo mag-i-start, gusto kong patuhin natin ang mga espiritong kumakalaban. Hindi po tayo galit sa China. O hindi tayo galit sa mga Chinese. Ako ay kaibigan natin sila. Pero galit tayo sa mga espirito na gusto tayo sakupin. Alam niyo yung nangyayari sa lugar doon sa South China Sea. Nangyayari po doon yung mga Pilipino ay pag pumupunta, binubumpa sila ng mga tubig. Pero okay lang. Ganun po tayo mga Pinoy. Tayo po ay mapagpatawad. Kung iisipin nyo, tayo ay sinakop noon ng panahon ng Hapon. Ang ating mga magulang, ang ating mga ninuno, pinarusahan, tinusok ng baymita, pinatay, inalipusta. Pero alam nyo, pag tinanong kayo, gusto nyo pang pumunta ng Japan? Opo. Gusto mo rin natin pumunta ng Japan, di ba? Ganun tayo magpatawad, ganun tayo magbigay. Ganun po ang Pilipino, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Laging nagmamahal. Kahit inaapi, handang magpatawad. Kaya tayo binamahal ng Diyos. Kaya ngayong umaga po, gusto natin tatayo tayo at bubulo tayo ng 5 bato. Hindi po actually bato ang kukuha lang tayo ng 5 bato at ibabato natin para sa ating tagumpay. Pero hindi kayo kukuha ng bato. Mag-i-imagine kayo na mayroon kayong hawak na 5 bato. Bakit po 5 bato? Noong panahon po na si Goliath ay nakipaglaban kay Haring David, hindi pa hari si David noon. Kaya pala 5 ang pinapulot ng Panginoon sa kanya. Kasi mayroon pa pala si Goliath, 4 na kapatid na piling sumugod na tayo. At kung susugod yun, yung 4 na batong naiiwan kay David, yun yung gagamitin niya para sa 4 na kapatid. Para sa labanang yun. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay tatayo. Tumayo po tayo at
ipakita natin yung ating pagtatanggol sa ating bansa. Paglaban natin yung ating bansa kasi mahal na mahal natin ang bansang Pilipinas dahil ito ay binigay sa atin ng Panginoon. So yung iba po yung marap dito, yung iba yung marap doon, yung iba dito at yung dyan ay doon. Kasi kahit saan manggaling ng kalaban, pwede po natin tamaan. So tayo po ay pumulot ng tigli-5 bato. Sige, pumulot na po tayo. 1, 2, 3, Okay. 4, 5. Okay, ready na po tayo. Ibabato po natin ito. Pagbilang ko ng 3, ibabato natin ito para sa ating tagumpay. Ang unang bato para sa tagumpay ng Pilipinas, ang pangalawang bato para sa ating pong makikipaglaban, pangatlong bato para po sa kapayapaan, at pang-apat na bato para po sa tagumpay ng ating bansa. Purihin ang Panginoon. Sige po, ibato po natin. Pagbilang ko ng 1, 2, 3, babato na po natin. Yung batong malakasan, huwag niyong hihinaan kasi baka hindi tumumba. Bakit di matungan? Oh, dapat talagang sapol sa sanoan tama. Sige. 1, 2, 3. Para sa aming tagumpay, para sa Pilipinas, para sa kapayapaan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ako po tayo po, humilaw po tayo ng 7 beses natin isigaw, Jesus reigns. Itaas natin ang Panginoong Isos. Pag-count ko ng 1, 2, 3, sisigaw po natin. 1, 2, 3, Jesus reigns! 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 Hallelujah! Hallelujah! Magtatagumpay po tayo dahil kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating laban. Sa lahat po ng ating laban, kasama natin ang Panginoon at tayo magtatagumpay. Dahil ang sabi ng Panginoon, saan man may 2 o 3 nagkakatipon, pag ako ay nasa kanilang kalagitnaan, ipagtatanggol po tayo ng Diyos. Hindi pa babayaan ng Panginoon ang bansang Pilipinas na hindi niya ito pababayaan na masakop. Talagang alam po niyo kung bakit gusto nila itong masakop. Kasi darating ang panahon na mauubos na ang mga gas, mga petrol, mas lahat ng kailangan, gasolina, lahat mauubos na po yan. At wala pong ibang mayroong ganong kalaking deposito kundi po dito sa ating lugar sa Pilipinas. Kaya gusto nilang masakop yan. Matagal ng panahon pinag-aralan nila yan para masakop nila. Pero hindi po papayag ang Panginoon dahil yan ang reservation ng Panginoon para sa Pilipinas at sa mga karating bansa. Dahil ang Pilipinas po ay mayaman. Tayo po ay mayaman. Ayaw ng kalaban na tayo yumaman, pero alam natin, alam ng Panginoon, tayo ay mayamang bansa. At mayroon tayong Diyos na buhay. Salamat sa Panginoon ang ating po pag-aaralan ngayong umaga. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, anong purpose ng bagyo sa ating mga buhay? Ano bang purpose? Bakit may bagyo? Bakit may bagyo sa ating buhay? Alam nyo, ang bagyo dumadaan sa atin taon-taon, 20 to 23 bagyo ang dumadaan. At ito po wala ay isang malaking purpose bakit dito yung nagdaraan at malaking nagagawa sa atin. Alam nyo kung bakit? Alam nyo, pagdating ng bagyo, ang daming nananalangin. Diba? Daming lumalapit sa Panginoon. Million people ang lumalapit sa Panginoon para manalangin. Diba? Subukan nyo, pag may bagyong dumarating, lagi ka ng araw, nananalangin ka, Panginoon, talagang tulungan mo ako, ilihis mo yung bagyo rito sa amin. Diba? Talagang grabe yung pananalangin, Panginoon, wasakin mo, turugin mo, tunawin mo, tanggalin mo. Ba, talagang grabe yung prayer ng mga Pilipino pagdating ng bagyo. At ngayon ang prayer yung iba pananalangin, bagyo lumihis ka, tungga sa China. Napupunta sa China. Yung sa atin mo pananalangin, may malaking po ito, may tutulong yung bagyo pala. Nagkakaroon ng talagang tapang tayo, talagang nananalangin tayo. Lahat ng tao, kahit hindi marunong manalangin, tumatawag sa Diyos dahil may bagyo. At alam po ninyo, bakit nagkaroon ng magandang tahanan? Dahil may bagyo. Nawasak yung kanilang tahanan, sunod na tahanan nilang ginawa, maganda na, malaki na kasi baka tamaan uli ng bagyo at mawasak. Kaya tayo po, ang purpose ng bagyo sa atin para
tayo ay lalong dumikit sa Panginoon. Para tayo lalong tumawag sa Panginoon. Talaga pong na yung bagyo, nakaraang bagyo lang, yung malakas na bagyo, talagang doon nagamit yung may mga nag-i-speak in tongues pa, talagang sinasabi na. Talagang lahat ng mga panalangin. Panginoon, palayuin mo ang bagyo, tunawin mo ang bagyo, wasapin mo yung bagyo. Doon mo dali ng bagyo sa China. Doon mo dali ng bagyo sa China. Doon sa tabi bahay mo. No, meron tayo kasi kasamaan ng loob. Doon na sa... Ang Panginoon po, sabi ko, meron din palang purpose sa bagyo ito. Kaya nangyayari. Talagang lalo tayo malapit sa Panginoon pag may bagyo. Kaya, ito po yung purpose para makilala natin ang Diyos sa buhay natin. Bakit mayroong bagyo? At may mga bagyo dumaan sa atin, marami tayong mga pagsubok na pinagdaanan na pagtagumpayan natin dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Doon nga sa Bicol, sabi ng lolo ko nung una, ang bagyo nung, pag may bagyo ron, malayo pa nag-prepare na sila, tinatalian yung mga kanto ng tahanan nila. Kasi ang lakas ng bagyo doon. Yung panahon noon, hindi ko na malimutan, kung anong bagyo yun, na yung kamuting bagay, lupot. Lumulupot sa sobrang lakas ng hangin. Ay sabi nung isa, sabi niya sa amin din, ang lakas ng bagyo, yung kawali na 10 taon nang nakataob, tumihaya. Ang lakas ng bagyo, sobrang lakas ng bagyo. Sabi yung isa, ay sabi niya sa amin, sobrang lakas kasi gusto namin tumawid sa kabila para pumunta rin sa lugar na bahay na malaki. Pag light ko, yung liwanag, kaya hindi kami makalabas kasi pag light yan, ganun sila pupuntahan doon na yung liwanag sa sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas ng bagyo, kaya sila nanatili na nalangin na lang ng nanalangin at nang umaga sila po ay iniligtas. Napakalaga po ng pananalangin sa ating mga buhay. At sabi po sa verse, basahin po natin ang verse. Sabi po sa Matthew 8, verse 23 to 25, sabi po sa 23, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila ay naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Kung titignan natin yung verse 1, sabi niya, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Alam po ninyo, tayong mga Kristiyano, pag kasama natin ang Diyos, masyado tayong kalmante. Kasama natin si Jesus, sabi niya. Okay. Siguro nung kasama nila ang Panginoong Jesus, makakyat ang Panginoon sa bangka, ang ginagawa siguro nila, nagjijismisan. Alam niyo, ang ganda ng pinuntahan namin. Ang daming, siguro nagtatali niyo ba, pagdating natin doon, ganito ang gagawin ko. Gagawa ko ng mga ganito, lahat. Ako naman, ito ang gagawin. Siguro habang, kasi pag nakatulog ang Panginoong Jesus pag-akyat doon, kasi walang lumalapit sa kanya para makipagkwentuhan. Busy sa kanya-kanyang mga, siguro, halika, kwentuhan tayo. Dito lang tayo tatlo, alam mo, iba yan ang Panginoon sa kanya. Kasama natin, safety tayo. Biglang lumagyo, biglang umalon, biglang lumakas ang hangin. Taranta sila ngayon. Marami po sa atin ganun ang nangyayari. Pagkasama ng Panginoon, masyadong kalmante. Masyadong nagre-relax. Parang, okay lang ito. Kasama natin ang Diyos. Tayo kahit mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga pagsubok sa mundong ito. Marami pong bagyong darating sa atin. Marami pong bagyong darating. At, di ba, talagang sila siguro, baka sabi ng isa, pagdating dun sa magpapagupit ako. Ako naman, mangangawil ako, uhuli ako ng malaking isda. Pagdating doon, hihingi ako ng kapangyarihan sa Panginoon, gagawa rin ako ng himala. Siguro kung ano pinagpipintuhan nila, kaya nakatulog yung Panginoon kasi wala mo lang nagsasabi na, kumusta ka Panginoon? Di ba? Dapat may kalapit siya ron kahit 2 o 3 nakikipagkwentuhan. Wala kung titignan mo, nakatulog na ang Panginoon Siguro, pambira mga ito, dami namin dito, wala man lang pumapansin sa akin, tulugan ko na lang. Tinulugan sila ng Panginoon at yung pangalawang verse, sabi niya, habang sila ay naglalayag sa lawa, si Jesus ay natulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan na ang mga alon ang bangka. Diyan natin naaalala ang Panginoon. Pag meron ng mabigat na problema, saka tayo tumatawag, Panginoon! Tulungan mo ako, lulubog na kami. Mamamatay na kami. Pero habang kaya mo, hindi ka tumatawag.
Habang nagsasaya ka sa mga bagay na gusto mo para sa sarili mo. Marami po mga bagay na kailangan natin maunawaan, malaman kung paano natin paglilingkuran ang Panginoon. Dapat hindi po tayo maging relax. Dapat hindi po tayo talaga yung alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Talaga sabi niya sa yung last verse dyan, yung sabi ron talagang kailangan po natin tumawag sila sa Panginoon at talagang iniingatan sila ng Diyos. Ang po sabi sa last verse, kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Lumapit sila. At ang number one, para tayo ay matuto. Bakit po may bagyo sa ating mga buhay? Sabi po yan, para tayo ay matuto. Saan? Para tayo matuto saan? Number one, yung manalangin o magdasal. Dapat po tayo nananalangin, dapat tayo ay nagdadasal. Sabi ko nga, gusto kong magkaroon ng yung binubuo kong series para sa family. Kung paano dapat mamuhay ang pamilya. Kasi hindi na po biro. Hindi na biro ang dapat natin gawin. Kasi sa pamilya po nagmumula kung ano ang nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa. Dapat po bigyan natin ng pagmamahal ang ating bansa. Kasi pag tayo mayroong pagmamahal sa ating bansa, may pagmamahal tayo hindi sa Panginoon. Iingatan po ng Panginoon ang ating bansa. Kaya napakahalaga na ang pamilya po, mayroon talaga siyang tungkulin sa ating bawat pamilya. Ang sabi po diyan, manalangin o magdasal. Dapat marunong tayong magdasal. Dapat marunong tayong manalangin. Diba nung nakarang tinuro ko ngayon, dapat tayong mananalangin araw-araw. Araw-gabi sa ating tahanan. Dahil ito po yung malaking na itutulong sa atin. Hindi lang po nababago ang ating buhay, kundi pati ang ating pagkatao na ayos tayo at nagiging maganda ang takbo ng ating buhay, pati ang puso natin, ang ating kaisipan, nagiging tama. At yun po ang pinakatamang mangyari. Mamuhay tayo ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam po niyo sa tahanan yung dapat maituro. Yung pananalangin dapat 100% sa tahanan. Alam, at yung pamumuhay ng matuwid sa ating tahanan dapat nalalaman sa tahanan. Alam niyo, kung bakit kung minsan sa tahanan ang hirap mamuhay ng matuwid. Kung minsan, pag may utang si mama, pag tinanong nung inutang na dumating, saan ang mama mo? Sabihin mo wala. Sabihin mo wala si mama mo. Kaya, so, sa mga simpleng pamamaraan, kala natin ay wala lang, pero yun po ay natututunan nila at paglaki nila, yun din sasabihin sa anak nila, sabihin mo wala ako. Yun nasa likod na ng pinto. Yung pamumuhay na matuwid, yun po magdadala sa atin sa tagumpay. At yun yung magdadala sa atin sa tunay nating layunin para sa paglilingkod sa Diyos. Kaya napakalaga po yung pananalangin. Yung pananalangin ay naglilinis sa ating pagkatao, naglilinis sa ating buhay at sa ating mga relasyon. Nagiging tama po ang puso natin at ating kaisipan sa bawat ginagawa nating pananalangin. Kaya napakalaga po ng pananalangin. At yung later po ang sabi diyan, magtiwala sa Diyos. Paano ba tayo magtiwala sa Panginoon? Dapat po, alam natin kung paano tayo magtiwala sa Panginoon. Masarap magtiwala sa Panginoon pag ano? Pag maraming pera? Pag puno yung bulsa? Kuminsan parang ang sarap pumunta sa lahat ng gawain pag ikaw ay sagana. Paano tayo magtitiwala sa Panginoon? Dapat po alam natin kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon. Kaya yung ay mag-uumpisa sa prayer. Pag nagkakaroon ka ng prayer, magkakaroon ka ng wisdom at alam mo kung paano ka magtitiwala sa Diyos. Amen. Hindi lang sa kabila ng meron ka. Dapat sa buhay mo, talagang siya ang pinagtitiwalaan mo. Dapat siya lagi ang nasa puso at isipan mo at siya lagi ang ipinamumuhay mo, ang Panginoon. At dapat tayo ay laging lumapit sa Diyos. Dapat po lagi tayong malapit sa Panginoon. Yung panahon nung bumabagyo na, di ba? Saan lang sila lumapit? Panginoon, sabi ko nga, wala nagpagkwentuhan sa Panginoon. Saan lang sila lumapit, Panginoon? Nung talagang lulubog na saka sila lumapit sa Diyos. Marami sa atin lumalapit sa Panginoon pag talagang sagad-sagad na. Gagawa muna siya. Dapat unahin natin ang Panginoon. Sabi nga noong preacher ko noong nakaraan, si Pastor Henry Guzman, nung siya raw ay operahan sa puso, sabi niya yung puso niya ay
tinanggal, hinihiwalay kasi marumi, nilinis. Tinanong niya yung doktor, sabi niya, Dok, yan ba paghiwalay? Sabi niya, ganito yan, Pastor, ihiwalay sa katawan mo, lilinisin kasi marumi, ibabalik, balagyan niya ng battery, magiging maayos na ulit. Sabi niya, Dok, sigurado ba yan? Sabi ng doktor lang ako, Pastor, pili ako Diyos. Hindi ko alam kung sigurado. Basta ito ang gagawin natin ng procedure sa'yo, tatanggalin yung puso mo, ganito ibabalik. Sigurado ba yan, Dok, na? And sabi nga ng doktor, Pastor, doktor lang ako, hindi ako Diyos. Hindi ko alam kung ito'y gaganas niyo o hindi. Di ba? Hindi ko alam kasiguraduhan. Kaya talagang yung prayer, talagang matinding ginawa nilang prayer. Kasi walang kasiguraduhan, doktor lang yun eh. Kasangga pala ng Panginoon. Tanging ang Diyos pa rin lang ang makapagbibigay kung talagang magiging successful. Pero salamat dahil naging successful dahil may plano ang Diyos sa kanya. Lumapit po tayo sa Panginoon. Kung mayroong mabibigat na problema na halos hindi natin makakaya, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag po tayong mag-alinlangan, huwag tayong magdalawang isip. Huwag natin hintayin lubog na tayo bago tayo lumapit sa Panginoon. Matuto tayong lumapit sa Panginoon na yung, kumbaga, meron pa tayong lakas at may magagawa pa para sa Panginoon. Yung number 2 po, para tayong maging matibay. Saan? Sa ating pananampalataya sa Diyos, sa ating pagtitiwala, sa ating pag-ibig sa Diyos. Ang sabi po sa verse, Matthew 8, verse 26 to 27, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Para tayo maging matibay saan? Sa ating pananampalataya. Pinapatibay tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya sa mga bagyong dumaraan sa ating buhay. Sa mga pinagdadaanan natin, diba, tumitibay tayo, nagiging matatag tayo. Ang purpose ng Panginoon sa atin, sabi ko, dapat malaman natin yung tunay na purpose ng Panginoon sa buhay natin ito. Kasi kung hindi mo ito malalaman, sabi ko nga, nabubuhay ka sa mundo ito, pero hindi ayon sa purpose ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, makamit mo man ang kayamanan ng mundo ito. Lahat ng kayamanan ng mundo makamit mo, ngunit mapapahamak ang iyong kaluluwa, wala rin pong saysay. Kaya dapat maging matalino tayo sa mga bagay na ito. Kaya nga, dapat alam natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat alam natin yung ating pananampalataya sa Diyos na talagang makakagawa. Sabi ko nga, yung kayamanan kasi, itatagdag lang yan ng Panginoon. Yung kayamanan ito yung magagamit natin para sa mga magagandang bagay. Yung kayamanan ito, sabi nga, dapat maging mas matalino kayo sa paggamit ng kayamanan kaysa sa mga tao sa mundo. Kung tayo may kayamanan, salamat sa Panginoon. Gamitin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Makatulong tayo para magkaroon tayo ng ipon para doon sa kalangitan. Dahil ito naman talaga tayo. Hindi naman tayo taga rito. Makapag-ipon tayo. Yung kayamanan ibibigay ng Panginoon. Pero gagamitin natin ito. Hindi natin ito itatambay. Bakit kung kitinaw, may kayamanan ka, anong mangyayari dito? Iwan mo naman lahat yan. Lahat naman, sabi ko nga, lahat sa mundo ito, temporary lang at walang permanente. Lahat na yan mawawala at darating ang panahon, kahit ikaw, darating ang panahon na hindi mo na rin yan papansinin. Papansinin niyo yung mga tao na talagang nakalatay, nakahandusay na sa kanyang karamdaman, hindi na kaya ang katawan. Nag-iisip ba ng kayamanan? Hindi na yan. Wala na, lahat lang yan ay walang-wala. Kaya nga sabi ng Panginoon, maraming mayayaman pero napakadukha sa aking harapan. Sana po maging matalino tayo sa paghawak ng kayamanan ibigay ng Panginoon at sa ating pong pananampalataya sa Diyos, laliman pa natin ang laliman. Gawin natin ito para sa ikabubuti para sa atin. Kung baga makapag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit. At sa ating pagtitiwala sa Diyos, dapat po tayo magtiwala sa Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon dapat 100% po. Kung minsan, ang hirap sumunod sa mga inuutos ng Panginoon kasi kulang tayo sa pagtitiwala. Kahit yung pangkong inuupuan mo, kung wala kang tiwala dyan, yung karamdam mo mapuputol, ang upo mo mahirap, hindi ka makati-4. Kasi baka maputol ito, baka matumba ako, baka bumagsak ako. Pagod na pagod ka kasi nakadiin yung isang paa mo.
Marami pong tao na sa buhay Kristiyano, nakakaramdam sila ng hirap, sakit, ng mga kalooban kasi hindi sila nagtitiwala ng lubusan sa Diyos. Kumbaga yung kanilang, kumbaga sa upuan, itong upuan ko ito, delikado, baka mamaya matumba to, kung maputol to. Pero pag tayo po lubos na nagtitiwala sa Panginoon, ano man ang mangyari, alam mo, nasa Panginoon ka. Alam mo na ang Diyos ang kasama mo at hindi ka niya pababayaan sa lahat ng iyong ginagawa at patuloy ka niyang tutulungan. Sa ating pag-ibig sa Diyos, dapat yung ating pag-ibig, yung pagmamahal natin sa Panginoon, dapat po ito ay ating ipadama sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa Kanya. Kung minsan po na iparamdam na natin ang pagmamahal natin sa Panginoon, pag tayo ay mayroon din nararamdaman. Pag tayo may karamdaman, pag tayo may sakit, talagang doon natin siya, Panginoon, mahal na mahal kita. Lord, wala akong ibang mahal kundi ikaw lang. Siguro sabi ni Lord, ngayon lang, kahapon lang, kita doon sa ano eh. Kita, nakatatlong buti ka nga. Ngayon mo lang ako mahal kasi, diba? Dapat po, talagang iparamdam natin yung pagmamahal natin sa Diyos. May mga bagay na pwede natin magawa para sa Panginoon. Salamat sa kay Nanay, Nanay Lidi, diba? Meron siya kasama ngayon, diba? Talagang, makikita mo na talagang nagkakaroon ng bunga. Yung pagmamahal niya sa Panginoon, isa pong pagmamahal sa Diyos, yung ikaw ay makapagdala ng isang tao para mailapit mo sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, sa isang kaluluwa, milyong-milyong anghel ang nagsasaya pag siya tumanggap sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Alam ko tayong lahat, meron tayong pagmamahal sa Panginoon. Pero alam niyo ang tumatalo sa tao, yung pag-aalala. Lalo din sa lahat ng pangailangan, diyan nag-aalala ang mga tao. Kaya ang ating pong pagmamahal sa Diyos, lagi po natin ilagay sa puso natin. Ang sabi doon sa verse dyan, balik ko nga. Ang sabi doon sa last verse, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at mga lawa ay sumusunod sa kanya. Tingnan po ninyo, ang sabi ng kanyang mga alagad na nila yun ha, mga alagad ng Panginoong Isus, nung time na yun, siguro nga ito nagkwentuhan lang eh. Siguro, nung pagsakay ng Panginoong Isus, talagang relax sila at sige lang silang kung anong ginagawa nila. Kasi ang sabi dyan sa last verse, namangha silang lahat at sinabi, ano kaya uri ng tao ito? Maging ang hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Namangha pa sila. So hindi nila alam. Panginoon yung kasama nila. Anong uri ng tao ito? Tayo po sa buhay natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi tayo nagtitiwala na magagawa niya yung lahat ng bagay sa atin. Maging ang buhay natin. Namangha pa sila, anong klaseng tao ito? Hindi nila alam, hindi nila kilala ng lubusan ng Panginoon, hindi nila alam kung ano ang magagawa ng Diyos sa kanila. Pero kasama nila noong oras na yon. Kasi hindi nila, yung kanilang pakitiwala, tayo po ngayon sa panahon ito, dapat saliksikin natin ang kanyang salita. Kasi dito natin makikilala ng lubusan ng Diyos. Kaya nga tayo nag-a-apply ng trabaho, hinahanapan tayo ng una sa aming bayodita. Mga background mo, anong favorite mong color, anong mga favorite mong ulam. Diba? Kinikilala ka, kinikilatis ka, ano bang natapos mo? Nakapagtapos ka ba? Saan ka ba nakapagtapos? Alala ko na, nag-apply kami doon sa Manila. Sa ano lang yun, ang tanong doon, sabi niya, ano ka ba? High school graduate? High school graduation? Xerox graduate o graduate? Hindi mo na. Kasi marami ng mga Xerox graduate lang. Xerox lang. Hindi kasi masyadong mahirap doon eh. O kami, mga Xerox graduate kami. A-apply, di ba? Yung mga sa ating pong buhay, dapat maging totoo tayo. Amen. Maging totoo tayo sa paglapit sa Panginoon. Hindi ko tuloy mawala sa isipan ko yung isang tatay na nagpapaaral lang kanyang anak sa Manila. Sabi niya, Tay, malapit na kami mag-exam, binintay yung kalabaw, binintay yung baka, binintay yung lupa para makapagtapos yung anak. At isang araw, alam nung ama niya, tapos na yung anak niya. Nagkasakit yung ama. Kasi alam niyo kung bakit, hindi na halos siya kumakain para ipadala dun sa anak.
Ang ginawa ng anak, pumunta sa Quiapo, nagpagawa ng baking diploma. Umuwi. Yung tatay niya pagdating doon nakaratay na at nakahiga. Ibinigay yung diploma sa ama. Tay, ito na po yung diploma. Yakap-yakap ng ama. Tuwang-tuwa yung ama. Anak, salamat dahil ginawa mo ang lahat. Naniwala ka at talagang yung pagmamahal mo sa akin, ito yung pinaka sukli mo sa pagmamahal. Baga, yakap-yakap ng ama hanggang sa siya malagutan ng hininga. Naniwala siya na yung diploma yun totoo. Naniwala siya na ito yung pinag-aralan ng anak ko, nagsikap ang anak ko para makamit ang diploma ito. Pinagmamalaki ko ang anak ko. Sa kanyang pagkamatay, yakap-yakap niya yung diploma habang umiiyak yung kanyang anak. Sana pala ginawa ko ang totoo para nagkaroon man lang ng tunay na kaligayahan ang aking ama. Gusto po ng Diyos na maging totoo tayo sa kanyang harapan. Yung ating pagmamahal, iparamdam natin yung katotohanan na tayo po habang niyayakap ng Diyos, ang puso natin punong-puno ng pagmamahal sa Panginoon at nararamdaman ito ng Diyos. Yung pangailangan po natin kayang i-provide ng Panginoon. Dapat kilala natin ng Diyos, kilala natin ng ating Ama. Sabi ko nga sa aking paglilingkod sa Panginoon, alam ko, sabi ko nga, kung ako man ay walang kakainin mamaya o bukas, hindi ako problema. Sasamantalahin ko yung kung wala akong pagkain, magpapasting ako, mananalangin ako sa Panginoon. Kasi yung lahat ng bagay kaya niyang ibigay. Pero bakit wala ka ng time na yun? Maaaring may purpose ang Diyos. May purpose ang Panginoon. Bakit may pinagdadaanan ka? Bakit nagdaan ako sa ganito? Bakit nagdaan ako sa ganito? Bakit ang bigat ang pinagdadaanan ko? Panginoon, bakit pinagdaanan ko ito? Magpasalamat tayo sa Panginoon pag mayroon tayo mga pinagdadaanan. Dahil alam ng Diyos. Sabi ko nga, hindi ka ilalagay ng Panginoon sa isang lapang kung hindi ka niya ipapanalo. Ipapanalo po tayo ng Panginoon. Pag tayo po ay tunay na nagmamahal sa Diyos, sabi ko nga, ito na yung talagang pinaka magandang magagawa natin sa ating buhay. Ngayong lahat, pag maunawaan mo ang salita ng Panginoon at yung halaga ng kanyang salita, alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin at dapat mong talagang sinusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya po napakasarap na maglingkod sa Panginoon. Sa ating pong buhay Kristiyano, sana po yung mga bagyo sa ating buhay, ito po ay gawin natin itong para tayo lalong tumaas ang level ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ito po yung nagpapatatag sa atin. Nagbibigay sa atin ng tibay. Alam po niyo lahat ng nangyayari sa buhay natin, pabor po yan sa atin. Kung may mga bagay na nangyari sa iyo, may purpose ang Diyos. Alam po ninyo maganda yung may plano, pero mas maganda kung ang plano ng Diyos ang mangyari sa buhay natin. Salamat sa Panginoon dahil sa ating buhay, sa lugar na ito, nangyayari yung plano ng Diyos. Ang plano po ng Panginoon kailanman hindi po ito magkakamali at hindi ito papalpak. Kaya tayo po'y patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Napakahalaga po sa ating pamilya talagang magkaroon tayo ng tamang roles para sa pamilya natin. Si nanay, si tatay, yung mga anak, mga bata, kung ano ba yung talagang dapat natin para sa paglilingkod sa Panginoon. Gano'n pa kalalim. Kasi ito po, sa pamilya, ito po yung magbubukas din pagdating ng panahon sa kanilang, pag sila nagpapamilya rin, yun din ang kanilang gagayahin. Yun din ang kanilang gagawin. Kaya pag hindi natin pinatibay, hindi natin pinatatag ang ating pamilya sa panahon ito, sayang po kumbaga yung bubuuhin muling pamilya ng ating mga apo, ating mga anak. Kaya nga, yung mga pagkakataon, mga bagay na dapat nating magawa, gawin natin para sa Panginoon. Yung saya, sabi ko nga, yung aking mga apo nung una yan si Prince, pag sumasama, tinataguan ko pa yan. Pag sumasama sa akin, tatago ako para makalis. Ngayon ko na-realize at naisip ko, dapat pala hindi. Kasi ngayon, pag inaakit ko siya at meron siyang pupuntahan, Prince, sama ka sa akin. Ay, may gagawin ako pa. Tinatanggihan na. Kaya yung mga bata, pag dumiligid sa'yo, naglalambing sa'yo, hayaan mo lang. Hayaan mo lang, kahit makulit, hayaan mo lang kasi isang araw, mamimiss mo yan. Na gusto mong isama, ayaw nang sumama sa'yo kasi may sarili na siyang kaibigan, may sarili ng desisyon.
Kaya habang bata pa samantalahin mo, ay sasama mo sila. Hayaan mo lang sila. Tayo po, sana po sa ating pong ginagawa, isipin natin na tayo po ay laging kasama ng Panginoon. Lagi natin kasama ang Diyos at maging, sabi nga ng Panginoon, maliban na kayo paging isang bata. Napakalapit po ng presensya ng Panginoon sa mga bata. Tayo po ay maging tulad ng bata na talagang kahit nag-away ngayon mamaya, okay na sila. Yung matanda, pag nag-away, sabi, yung ating pinag-awayan, isasama ko yan sa hukay. Huwag ganun. Mayroong mga ganun. Kung baka yung sama ng loob, ito po ay nagiging dahilan din para tayo ay magkaroon ng magkaramdaman. Tanggalin na natin yung mga bagay na alam natin na hindi makatutulong. Pero tayong isla mula sa Panginoon, tanggalin natin yan. Mga bagay na yun, kasi yan po ay hindi talaga sa atin. Alam niyo bakit nangyayari ang gawain ng Biblia. Gawa niya yan. Yan yung kanyang sinisipsip lagi sa atin eh. Talagang sinisipsip. Pero pag yan ay ating pinaglabanan, mawawala yan. At lalo pang pagpapalain. Salamat sa kanyang mga salita. Mayroon mong bagyo. Pero alam ko, kaya natin pagtagumpayan. Kasama natin ng Diyos. Isipin mo lang lagi, pag may bagyo, Panginoon, patibayin mo kami. Huwag mo nang sabihin, doon mo dalhin. Patibayin tayo ng Panginoon na magpagtagumpay sa lahat ng bagyong darating sa buhay natin. Salamat sa kanyang mga salita ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po Ama sa iyong mga salita, Panginoon. Pagtagumpay mo ang iyong mga anak, Panginoon. Dalang po, Panginoon, mayroon kang dakilang purpose sa amin at mayroon kang dakilang plano, Panginoon. Yun po ang mangyari sa amin at hindi ang aming sariling plano, Panginoon. Salamat po Ama. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.